A blessed morning to each and everyone. Magandang umaga sa atin pong lahat. At lalong-lalo na po yung mga nasa Zoom, nasa YouTube, please like, share, and subscribe our channel. Amen? So for all the brothers there, you can subscribe our channel. Bahay ni Emmanuel o Emmanuel House. Okay? So but before that, before we will proceed, let's pray first. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Lord God, thank you for this wonderful morning. Thank you, O God, for bringing us here again to fellowship with our brethren, O God. Lord, thank you so much for your goodness. Thank you for your faithfulness, O God. Sa oras na to, Panginoon, Lord God, narito ang iyong lingkod, Panginoon. Lord, alam mo kung ano lang laman ng aking isipan, laman ng aking puso. Apart from you, O God, I can do nothing. Lord, please be with us sa oras na to, Panginoon. Lord, give power to your words, O God, sa umagang ito. Lord God, thank you. At nawa, Panginoon, Lord God, ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na amin pong panghahawakan. Lord, this is all your promise, O God. Lord, alam po namin na ang nangako, Panginoon, ay ikaw. Na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord God, ngayon pa lamang, inaangkin ko na, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawaing ito sa umagang ito, O God. Lord God, maraming pong salamat, and we bring back all the praises, all the adoration, and all the thanksgiving, and all saints say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Gising po ba tayo? Gising? Pakikalabit po ang katabi. Huwag mo akong tutulugan. Ayan. Pag medyo na nagaganon yung ulo, pakitapik lang po. Masarap pong matulog kasi malamig. Masarap matulog kasi malamig ang panahon. Ayan. So iilan lang po ang wala rito nung last week, di po ba? Ilan lang. So, si Brother Jesse, si Brother Robert, and Brother, what's your name again? Ayman and si Kuya Ronel. So, they are exempted. What is the last topic? Last Friday. Kasasabi lang kanina. And last month is June. Now is July. So, we have a new topic for this month. So, our topic last month is servitude. And the title of the topic last week given by my handsome husband is what? Olo, nangiti kayo kaagad sa handsome. Parang di naman kayo naniniwala. Ayan, natawa si Ray. Okay, first time ko magkaroon ng maraming slides, kaya wag na natin patagalin. So, whom we serve, di ba? So, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, mas lalo po tayong magkakaroon ng sabihin na nating eagerness to serve the Lord kung mas kilala po natin siya. Amen po ba doon? Amen. So sabi nga po, doon sa ating pong topic about whom we serve, pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, dapat andun po yung reverence natin sa Kanya. Amen po? And sabi nga po natin, we will serve our Lord Jesus Christ, our Lord and our Master. Tayo bilang mga servant ng Lord, tayo ay tinawag na servant or doulos. Remember? Doulos. And the one whom we are serving is our Master. Amen? So pag sinabi po nating Master, yan po ay dapat andun po lagi yung sovereign natin na maglingkod sa ating pong Panginoon. And this month, our topic is all about attributes of God. What is attributes of God? Sabi po sa aking nabasa, attributes of God are the character traits of God as they revealed to us in the Scripture.
Doon po sa aking pagbabasa, sa aking pong pag-i-scroll sa, sabihin na natin kay paring Google, ayan, marami ang attributes of God. But to our references, bali 16 ang attributes of God na sinasabi. Ayan. So, what are the attributes of God? Ano-ano po yung alam natin na mga attributes of God? At titingnan natin mamaya kung saan nabanggit nyo, nandito siya. One is loving. Ano pa po? Forgiving. Kung ano yung alam po nating character ng Panginoon. Merciful. Caring, just, faithful. Ano pa po? So dapat bilang mga servant ng Panginoon, dapat alam po natin kung ano yung mga character ng Panginoon. At the same time, as we know His character, as a children of God, we must imitate His character. As a children of God, or an ear of God, we must know His character and we must imitate it. Di po ba? Kailangan sa atin, mga anak niya, ini-imitate natin yung mga character ng Panginoon. You as a parents, what character ang ini-imitate na ng mga anak nyo? Huwag yung shopping ng shopping, ha? Hindi yung maganda. All the character that is pleasant sa mata ng taong nakapaligid sa atin. Ayaw yata talaga sa akin. Ayan. The attributes of God, it is 16. Number 1 is the greatness of God. Number 2 is, halinhinan po tayo, sovereignty of God, the power of God, the praise of God, the worship of God. Ba't parang pahina po ng pahina? Ayan, gutom na po. The incarnation of God, the righteousness of God. Sorry po, nagkulang. The mercy of God. The love of God. Yun po ang lahat ng attributes ng ating Panginoon. At nawa, use your cellphone to take note. Or to take cellphone, hindi take note kasi hindi naman note yan. Okay? Always remember when you go to any church activity, don't forget your cell phone and your notebook and take down notes. Because our memory is not that, if that is full, lobat na. Ayan. So, our topic for today is the, what more? Okay, the sovereignty of God. Sabi po dyan, sovereignty, a supreme power especially over a body politic. Freedom from external control, lordship, dominion, and reign. Is derived from the Latin word sovereignus, which means supreme or paramount. Okay. Pag sinabi po nating sovereignty, sa Tagalog naman tayo, kasi Pilipino tayo, kataas-taasan, dakilang kapangyarihan. Pag sinabi po nating sovereign, wala si Pastor Mike. Pastor Mike, how to pronounce the proper word, proper pronunciation of sovereign? Sovereign. Sovereign. Okay. Yun na yun. Okay. So ayun na yun. Makapangyarihan, dakilang makapangyarihan, or in other word is, siya ang may control ng buhay po natin. At siya ay walang sino man ang makakapantay sa Kanya. Siya ay Diyos, siya ang lumikha ng lahat. Amen?
Ayan. Sa kapangyarihan ng Panginoon in His sovereignty, we will tackle about His position, His power, and pleasure. Pag sinabi po nating possession, ayan, katatayuan or kalalagayan. His position is King of the universe, sovereign God, throne established in the heavens. He does whatever He wants. Kasi siya ay Diyos. Diba? Sa atin nga, kahit hindi tayo Diyos, kung minsan ginagawa, lalo na sa mga babae. Sorry true daw ka agad. Lalo na sa ating mga babae, may mga time na we are doing whatever we want without the permission ng ating mga asawa. Kagaya ng halimbawa, pagpunta ng shopping, bili dito, bili doon. Pero ang kaibahan natin, yun, tayo dito lang. Pero ang Panginoon, King of the Universe. Miss Universe naman tayo. Ayan, joke lang. Okay, diyan ang posisyon ng ating Panginoon or ang kanyang katatayuan. Sabi nga po dito, the Lord reigns, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Pasensya na ha. Kaninang mga bandang 5:00 lang yan na nailagay dyan. Kasi alam nyo, Tagalog ito na tinype ko isa-isa. Pero, ba't biglang sinabihan ako na palitan mo, English ang ilagay mo. Yun pala, may 2 pa lang English. So, kung Tagalog yan, hindi nila maiintindihan. O din, dapat maging sensitive tayo pag may binubulong sa atin. So, ganyan po ang nangyari. Kaya medyo malabo yan. At saka, from zero ang inyong pastora when it comes to mga ganyan. So, praise the Lord, unti-unting natututo. Ayan. So, the Lord reign. Siya po yung ating pong nagro-rule sa buhay po natin. At wala dapat ibang mag-reign sa buhay po natin. Even our husband, even our wife, dapat si Lord lang ang mag-reign sa buhay natin. Amen po ba doon? Wala nang iba. Even our trabaho, dapat ang Diyos lang ang mag-rule sa ating mga buhay. At sabi nga, He control everything. Naniniwala po ba tayo that God control everything? Amen. Even yung universe, tingnan natin yung pag-ikot ng mundo, kontrolado ng Panginoon. Ang buhay nga natin, number 1 na, kontrolado ng Panginoon. Maaring ngayon, pwede niyang kunin, pwede niyang pahabain, pwede niyang paigtingin kung sa kagustuhan niya. At sabi po dyan, the Lord reigns, let the people tremble. He dwells between the cherubim, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all peoples. Let them praise your great and awesome name. He is holy. Na kung saan, ang ating pong Panginoon is one of His attributes again is, He is holy. Hindi huli. Dapat, He is holy. If God is holy, we must be holy din. Hindi huli sa pagpunta sa bahay-sambahan. Amen po ba doon? Amen. So, yun dapat po yung lagi nating alalahanin. Na dapat tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon. He is a reigning King sa buhay natin. Hindi lang siya Diyos, kundi siya rin ang hari ng mga hari ng ating buhay. Next one is, the Lord hath established His throne in the heavens, His kingdoms rules over all. Dito pa lang sa kanyang posisyon, ipinapakita na ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan. So sa atin bilang tao, ang posisyon lang natin sa trabaho, posisyon natin sa bahay, pero once we discuss about the holiness or the greatness of our Lord Jesus Christ, He must be our Lord and His kingdom rules over all. Eto 'di ba may kanta to? His kingdom
Ayan, o di ba? Alam natin na ang mga kanta, nakukuha din siya sa salita ng Panginoon. So yan sa 103 verse 9. At sabi din po dito sa Psalm 113, 1 to 6, sabi ko kahapon, madalas, eto mapapatunayan ko ngayon, napapapikit-pikit o inaantok ang mga anak ng Diyos pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. So almost all my slides is the Word of God. So makikita ko ba na iindap-indap ang mga mata? Kayo ang may sabi niyan, hindi ako. Kitang-kita ni Lord dyan sa taas. Bahala kayo. Sabi po dyan, praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forever. From the rising of the sun, kanta rin yan, to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations. His glory is above the heavens. Who is like the Lord our God, who is enthroned on high, who humbles himself to behold the things that are in heaven and in the earth. So, makita po natin dyan, no? Tayo bilang mga anak niya, ano ang dapat natin gawin? Dito pa lang, dapat sinasamba, pinupuri na natin siya. Uulit-ulitin ko, kung hindi ka nagpe-praise the Lord dito pa lang, paano ka magpe-praise the Lord sa taas? Kaya ngayon pa lang, practice ng practice para perfect na pagdating sa langit. Amen? Amen. So dapat, sabi ko nga, our praise must be our lifestyle. Maging lifestyle po natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Ano yung number 1 kanina? His. Number 2 is His power. Halos magkakapareho. Ganyan ang Panginoon. Makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Haring kataas-taasan. Ayan ang ating Panginoon. God's power is not limited in any way, shape, or form. His power is actually working in all things that are occurring in our life. So, ganyan makapangyarihan po ang ating Panginoon. Ang tanong, kaya po ba nating baguhin ang mga gawa ng Panginoon? Never. Pero siya, kayang-kayang baguhin ang ating mga gawa. Lalong-lalo na kung ito'y magbibigay ng kapurihan sa Kanya. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Sabi nga, whatever happened, happened. Correct, di ba? May mga bagay na nangyayari sa buhay natin o mga circumstances sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag. Di ba? Kung minsan, nandyan na papunta ka na ng church, kagaya na lang, whatever happened, kagaya na nang nangyari sa akin kaninang umaga. Tagalog yan, pinaghirapan ko, tinype ko talaga isa-isa. Pero all of a sudden, whatever happened, happened. Ayan. Kaya ganyan yung ibang mga, kailangan ko pang mag-save as, maglipat, palakihin. Kaya makita nyo, nabinat-binat yung mga words. Kasi yun. Whatever happened, happened. So, always remember, He got a reason, He got a purpose to everything sa buhay po natin kung bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay natin. Amen? At dapat ang laging magiging response natin sa mga pagkakataong ganun is, praise the Lord. Ayan. So, number 1 is? Number 2 is? His power. Ano kaya ang susunod? But before that, indeed before the day was I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, who will reverse it. Sabing ganon. So, He will work it out for His glory. Lagi naman sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, akala natin kung minsan, yung nangyayari sa buhay natin, hindi na maganda. Pero at the end of the day, magbibigay pa rin ng kapurihan sa Kanya. Ano na kaya yung mga circumstances or sitwasyon sa buhay nyo na akala nyo
hindi na siya maganda. Pero at the end of the day, magbibigay pala ng glory sa kanya. At nawa, wag naman yung napili yung asawa. Natawa sila. Natawa ang aking asawa. Nawa, hindi naman. Kasi more than 10 years na rin kami. Okay, di ba? Napapangiti ko na kayo. Ayan. Next. Number 3 is his own pleasure. Sa kanyang kasiyahan o sa kanyang para sa kanyang glory pa din. Ayan. Sabi po dyan, God is doing it because He wants to do it. Wala pong makakapagpigil sa Kanya kasi Diyos siya. Kahit gusto nating pigilan, hindi natin siya mapipigilan. And you do not have any right to question Him in it because you were not around when He started it. Totoo o hindi? Wala tayong karapatang pigilin. Wala tayong karapatan, pigilan. Wala tayong karapatan na magreklamo din kasi wala pa tayo, andun na siya. Sa una pa lang, andun na siya. Even when God created the heaven and the earth, God is there already and we are not there. So, we don't have the right to question and complain. Ayan. Sabi dyan, God is doing whatever He wants to do and He is doing all of it for His own pleasure. Gagawin ko to kasi dito ako nasisiyahan eh. Akala natin kung minsan, yung mga bagay ulit na nangyayari sa buhay natin, akala natin hindi na maganda ang bunga. Pero, ang Lord nasisiyahan doon. Pero, sabi nga, nasisiyahan siya sa mga bagay, lalo't higit na siya ang maitataas sa ating buhay. Lalo na sa ating mga anak niya. Next, sabi dyan sa Psalm 135 verse 5 to 6, For I know that the Lord is great. Is He great? And our Lord is above all gods. Amen. Whatever the Lord pleases, He does. Kagaya ng nasabi ko sa inyo kanina, kung ano yung ma-please siya, ginagawa niya. In heaven and in earth, in the seas and in all the places. Kahit saan pa yan. Sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig, as long as magbibigay ng kagalakan sa kanya or pleasure, He will do it. Ayan, sabi niya, nakita niya, ay maganda ang aking nilikha. Maganda ito at kailangang dapat may mag-alaga. Create niya si Adan. Siyempre, sa kanyang pleasure, at nung nakita niya na malungkot si Adan, natuwa siya, binigyan si Adan ng katuwang. Ayan, katuwang or katulong. Pero mas maganda ang katuwang. Mas maganda ang katuwang. Di ba, mga mami? Amen. Ayan. Sabi dyan sa Proverbs 16:4, The Lord has made everything for His own purposes, even the wicked for a day of disaster. Gets po ba natin to? Lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, masama at mabuti, may purpose ang Panginoon. Tama, mali? Even the wicked for a day of disaster. Siyempre, tama pa rin. Salita ng Panginoon yan eh. Di ba? Sabi po, hindi natutuwa ang Panginoon na maparusahan ang masasama. God does not take pleasure in the death of the wicked. But it is a part of His pleasure to say that all people, whether they are wicked or righteous, will in fact experience the consequences of everything the plan of God has outlined, and that is what God wants done. Yung mga bagay na ginagawa po natin, masama at mabuti, may purpose ang Lord. Pero sa bawat kamalian na nagagawa natin is merong consequences. Ayan. So, syempre, sa kabutihan din, for me, may consequences. That is, ano kaya ang consequences pag mabuti yung ginawa natin? Syempre, prize or
reward. Ayan, hindi lang sin ang may consequences. Ayan, yun ang lagi nating tatandaan. At wag lang tayo magpo-focus doon sa consequences na nagagawa natin. Kasi even we have experienced consequences in the things that we do or did in the sin, God will accompany us to mapagtagumpayan ang mga bagay na yon. O, di ba? Next. Sabi diyan, do you think that I like to see wicked people die? Says the sovereign Lord. Of course not. I want them to turn from their wicked ways and live. Diba? Yan ang gusto ng ating pong Panginoon. Diba? Sabi nga, doon kay Jonah, nung pinapunta siya sa Ninibe, gusto na ni Jonah na parusahan ang mga taga-Ninibe. Pero ano ang ginawa ng Lord? Gusto niyang masave ang mga tao doon. So dapat tayo din, kagaya ng ating Diyos Ama, hindi rin tayo natutuwa sa mga kapatid natin na paparusahan. Kasi, syempre, bilang mga kapatid natin, nasasaktan tayo kasi mahal natin sila. Ayan. Sabi naman sa 32, for I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Yan ang gusto po ng Panginoon sa buhay po natin, ang mag-repent po tayo. At huwag po tayong malugmok sa kasalanan. Sabi nga, di ba, kung ang isang kapatid tumanggap sa Panginoon, libo-libong anghel ang natutuwa sa langit. Pero sino kaya ang matutuwa naman pag may isang kaluluwa na nag-repent? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, kapatid, kung may naaalala ka o nagagawa ka na kasalanan, hindi pa huli ang lahat. Repent and live. Ayan. Mabigat yan. Repent and live. Mamaya, hindi ka pa nakakapag-repent, kinuha ka ni Lord. Paano yan? Die. And if you die, that question is, where are you going? Heaven or hell? Oh, it's up to you what you gonna choose. Ayan. Next. So doon sa una kanina is the purposeful of all things. Ayan. At ang pangalawa naman is His providential care of all things. Sabi nga namin, pag providential, hindi ibig sabihin provision. Ito pala siya. Providence means there is a... Napansin nyo, halos magkakatulad lang sila. Doon sa mga previous na mga verses natin, always God has a purpose. Providence means somebody is taking care of us even though we do not understand. Di ba napakapalad natin? We are so blessed that there is somebody taking care of us even though we don't understand. Are we blessed? That we have a Father always understand, always open arm if we will gonna repent with our sin. Sabi po dyan, my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Totoo, di po ba? Hindi natin maarok ang kaisipan at yung ways ng ating Panginoon. May mga instances na may mga nangyayari sa buhay natin, pero sabi nga ng Lord, yung kanyang kaisipan ay hindi natin abot, hindi natin kayang maarok. 55, verse 8 to 9. Sabi po dito, God pardons people that you do not think deserve it. Kung minsan nagrereklamo pa tayo, ba't pinatawad yun ni Lord? Napakasama niya. Ganyan ang ating Panginoon. Sabi po dito, He want to forgive yung mga taong gusto niyang i-forgive. He want to forgive people who deserve hell. O tayo noon, bago tayo nakakilala, sabi nga,
Kuya, gagamitin ko lang yung buhay mo ha. Sabi nga ni Kuya, kung hindi ko nakilala si Lord, malamang. Kung hindi ako nasa bilangguan, nasa 6 feet below the ground. O di ba? Kaya sa buhay po natin, napakapalad natin because there is a one God na nakatunghay sa atin at nag-aalaga po sa atin. Whatever we are doing. Number 3, His care of all things. O di ba, may nag-aalaga na sa'yo? May nagki-care pa sa mga bagay sa paligid natin. Ay, nauulit yata. Okay. Sa baba pala niya. Ay, eto. So we call this the providential care of all things. Ayan. Dito naman po sa Genesis 50 verse 19 to 20, and Joseph said unto them, Fear not, for I am in the place of God. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass at it is this day to save much people alive. Alam po natin yung kwento ng buhay ni Joseph, di ba? Akala po natin sa ating mga kaisipan, nakakalungkot na ang nangyari sa buhay ni Joseph. Pero, bago pa man siya ihulog doon sa balon at ibenta sa mga taga-Ehipto, may plano na ang Diyos sa kanya. Kung minsan sa pag-iisip natin, awang-awa na tayo kay Joseph, pero hindi natin alam, may malaking kaganapan or may malaking responsibilidad pala siyang gagampanan. So dito po natin makikita kung gaano tayo iniingatan ng ating Panginoon. Sabi po dito, even in times of disaster, God can have a caring purpose that no one sees that time. God's purpose might relate to something entirely different that we are even taught. So sa mga bagay na ganun, na nangyayari sa buhay natin, or sa mga Bible character noon, may plano na at may purpose ang Diyos kung bakit sila yung mga tinawag ng Diyos that time. Kagaya sa buhay ni Joseph. Sabi po dyan, sa Daniel 2:20 to 23, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. Alam naman din po natin yung kwento ni Daniel, di ba? Bukod sa inilaglag na siya sa lion's den, naging kwento rin ni Daniel ang care ng Panginoon sa kanya nung sa buhay ni King Nebuchadnezzar. Ayan. So, providential care of God, it involves His wisdom. Yung wisdom ng ating pong Panginoon. At He cares of all things. It involves His ways that seemingly are often different from how we would have thought they should be. Ayan, His ways. Ano ba yung ways? Hindi yung ways ng sa Pilipinas. Thank you, kapamaraanan ng Diyos. Ayan. How we would have thought they should be. Sa pangalawa, His wisdom is behind His ways pa din. Then, His work is actually involved because He does not stay outside of it and leave it up to us to figure it out. So, yan yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. At sinabi po dyan, His will, whether we like it or not. So, di ba? Lord, Your will be done when it comes to our prayer. So, sa mga buhay na mga ginamit ng Panginoon, andyan yung kanyang kapamaaraanan, andyan yung kanyang wisdom, andyan yung kanyang mga ginawa, at saka yung kanyang will sa buhay po natin. Okay. Sabi diyan, He will finish what He has started. Kapatid, kung ano ang inumpisahan ng Diyos sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Hindi pagpuno na ang salop, kailangang kalusin. Kundi kung ano ang inumpisahan ng Diyos sa buhay mo,
ito'y kanyang tatapusin. Amen? Amen. Kaya, kung ikaw, nag-uumpisa ka ng maglingkod sa Lord, tapusin mo. Finish the race. Gusto niyo po bang sabihin sa inyo ng Panginoon, welcome, my faithful servant. Welcome to my ano ba yun? Well done, my faithful servant. My good and faithful servant. Well done. Pero hindi yun baka, ha? Next. Wag yun lang yun. Wag me. Sabi yan sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Yan po yung mga pakakatandaan nating mga pangako ng Panginoon. Kung ano yung mga inumpisahan ng Lord sa'yo, you need to act and finish it. Because what we are doing is for God's glory. Ayan. Next. 11 minutes na lang. In whom also we have obtained an inheritance. Doon sabi kanina ni Ate Nora, sa kanyang binasa, isa ito sa kanyang mga nabanggit. In whom also we have obtained an inheritance. Ano nga ba ang ating inheritance sa Lord? Is it eternal or pananandalian lang? What you want? Eternal, syempre. At number 3, His personal choice of the destiny of all people. Oo, siya yung namimili. Siya yung, sabihin natin, Lord, follow after me, Lord, thank you for choosing me. Ayan, nakasali tayo dito. God right to do it, and the other is God's reason. Tama kaya ang pagpili ng Panginoon sa atin? Amen. Ano kaya ang reason ng Panginoon kung bakit niya tayo pinili? Para makasama niya sa eternal, syempre. Gusto niyo po pumunta sa eternal garden? No pa daw. So, wag muna, Lord. Ayan. So, sabi sa Romans 9:14-15, what shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means, for He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Kasi siya nga ang ating Diyos na dakila. Kung sino yung gusto niyang bigyan ng mercy, He will give mercy. Pero sabi diyan sa mercy na nabasa ko sa atin pong BLBI, hindi yung mercy yung yung unmerited favor, kundi yung pantay na pagpili. When it comes to mercy, pag binigyan, sabi niya, I have mercy. I will have mercy in whom I have mercy. Nasa kanya pa rin ang pagdidesisyon. Kung sino yung gusto niyang papuntahin sa langit at kung sino yung gusto niyang ilaglag sa impyerno. Mamili tayo doon. O, saan kayo doon? O, walang umiimik, wala pang gustong pumunta. Ayan. So, sa Romans 9:20, sabi po dyan sa Romans 9:20, no, but O man, who are you that reply against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why have you made me thus? Sabi po yan, the sovereign God has a right to do whatever He wants to do. Yun yung lagi po nating tatandaan. Sa ating pong Panginoon, since siya yung tagapaglikha, siya yung tagapagbigay, siya yung nagbuwis ng kanyang buhay, siya din ang may karapatan na gawin kung anong gusto niyang gawin sa buhay natin. Sa Romans 9:21, does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use? Sino ang ating potter? And we are the clay. So, ang Panginoon natin, kagaya ng nasabi ko kanina, ano man yung gusto niyang gawin, ano man yung hulma na gusto niyang gawin sa atin, wala tayong karapatang magreklamo.
kasi tayo yung clay. Sabi nga dyan, kung special yung kanyang, ayan, tayo bilang mga anak, kung special ka na kanyang anak, hindi special child ha. Special child. O special child tayong lahat kasi special yung nag-create sa atin. Some for common use. So, yun po yung dapat at lagi nating tatandaan na ang Lord, kaya niyang gawin kung ano yung nais niyang gawin sa buhay natin. Sabi po dyan sa Jonah 2:9, "But I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you. What I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord." Did we receive already the salvation? Amen. So, I know Brother Robert received already salvation because his father is a pastor. And I know, maybe, no. He already shared the salvation to Robert. Ayan. So, when it comes to salvation din, ang Panginoon pa rin ang namimili kung sino yung binibigyan niya. It is a free gift. Hindi lahat deserve to have a gift. Okay? Baka ma-confuse kayo. Basta ang Lord, siya ang namimili kung sino yung kanyang binibigyan or ibinibigay ang salvation. And it's up to us. Actually, binibigay ito sa lahat. It's up to us kung tatanggapin po natin. Ayan. Pag naguguluhan kayo, message nyo ko mamaya ha. Amen? O kita-kita tayo sa BS. Ayan. Sabi ni Arthur Pink, hindi Arthur Red, Arthur Pink, God claims the indisputable right to do what He wills with His own. So, ayan. Lahat tayo, sa buhay po natin, God claims. Indisputable. Ano ibig sabihin ng indisputable? English major. Hindi ma-describe? Walang makakatalo? O sige, i-google. Assignment nyo yan. Ayan. So God claims the indisputable right to do what He wills with His own. Sa kanyang sariling kapamaraanan at sa kanyang sariling will. Hindi indisputable. Kasi indisputable, assignment nyo yan. Ayan. O walang pag-aalinlangan daw. So, sa mga bagay na ginagawa ng Lord sa buhay po natin, walang pag-aalinlangan niyang ginugusto. Sabi po sa 2 Thessalonians 2:13, "But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth." Ayan. So, sabi ko nga, kagaya ng ni-recite natin kanina, Lord, thank you for choosing me. At nawa, ang bawat isa po sa atin ay nakatanggap na ng salvation. Ayan. Sa 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit. Elect. Mga pinili. Ayan. Sanctification, ito yung pagdating sa by stages ng salvation, kasama dyan ang sanctification. Ephesians 1:4, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight." Kung mapapansin po natin, purpose, chooses, God choose us, He will do what He wants to do. So, tayo bilang, parang master and servant. Kung ano ang gustong ipagawa ng servant, susunod ka bilang servant, di po ba? Gising kayo. Ayan. Kung anong gustong ipagawa ng master, susunod ang? Ayan.
Nakikinig kayo. So, 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 21, God can use anyone. So, ibig sabihin, kahit sino sa atin pwedeng gamitin ng Lord. Taga-chairman, pero wag chairman. Pwedeng chairman, taga-ayos ng upuan dito sa loob. Hindi taga-upo lang. Pero, kung umpisa pa lang, okay lang na maging chairman. Pero, wag, kung 3 years, 4 years ka nang nasa loob ng simbahan, wag naman chairman. Dapat nandito ka na rin nagpapaawit, nagte-testify, o nag-MC. Amen? Oh, Brother Robert and Brother Ayman. You can also join us here. MC, in the music ministry, you are always welcome. Okay? Okay. So sabi po sa 1 Corinthians 1:31, that according as it is written, it is written. Pag sinabing it is written, nakasulat. At sinong sumulat? Wala nang sumagot. He that glories, let him glory in the Lord. Ayan. So, dapat, sabi nga, we will bring always back the glory sa atin pong Panginoong Diyos na buhay. At yung pang number 4, last na to, 1 minute na lang. Mag-aano lang ako, mag-overtime lang ako ng mga 5 minutes. Kasi sayang yung paghahanda ni nanay. 6:00 pasado na ako natulog. Ayan. Sabi po dyan, His predicted climax of all history. Pag sinabi natin climax, pag nanonood tayo ng sine, yung pinaka-peak or tugatog o highest point sa pelikula. Pero hindi pelikula ang pinag-uusapan natin, salita ng Panginoon. Amen. Baka mamaya ang matandaan nyo, ay yung sinabi ni nanay, yung parang sa pelikula. So sabi po dyan, the fascinating thing about the sovereignty of God when you think about prophecy. Pag sinabing prophecy, nakasulat na, nakalatag na. Ayan, it's already laid out. Everything is going to occur. Pag sinabing occur, mangyayari according to the prophetic word. According sa salita po ng Panginoon. Kaya, sa panahon natin ngayon, walang tatayong prophets dito. Kasi nakaprophesy na ang lahat. Amen? Wala nang dapat prophets dito sa BNE. Kasi nakalatag na lahat. Tama, mali? Tama. Pwede nating pag-aralan, pero wala nang propeta. Kasi lahat ay nasusulat na. At sinabi ng Panginoon, whatever God has decreed and revealed in His Word is actually going to happen. At wag na rin tayong mag-aantay pa ng mga sign kung kailan darating ang Lord kasi nakalatag na yan. Nandoon na sa Biblia. Basahin na lang po natin. At ang dapat nating gawin, maging very good. Maging handa na lang tayo. Kanta rin to. Basa po tayo. Tama, mali. Mawawala ang lahat dito sa mundo. Pero ang salita ng Panginoon ay mananatili. Sa conclusion na po tayo. Palakpak naman dyan! Thank you, Lord! Sabi po sa ating conclusion, God's sovereignty, tama na ba? Involve His powerful control of all things. Control niya ang lahat ng bagay. And based on His position, sa kanyang position, result in His powerful control of everything. His power is actually working in all things that are occurring in life. God is doing whatever He wants to do, and He is doing all of it for His own pleasure. Parang binalikan lang natin yung mga atin pong key points. Sabi po dyan, the sovereignty of God is not only talking about, eto po yung atin pong tinakal. His power, control of all things. Sige po, lakas po natin.
To God all the glory.